South Lake Tahoe, California. June 10, 1991. Isang ordinaryong Lunes ng umaga para sa 11 anyos na si JC Dugard. Naglalakad siya papunta sa kanyang school bus stop malapit lang sa kanilang bahay. Sa malayo, nakatingin ang kanyang stepfather na si Carl Probin. Sinisiguradong ligtas ang bata. Pero sa isang iglap, ang katahimikan ng umaga ay nabasag. Isang kotse ang biglang huminto sa tapat ni JC. Isang lalaki at isang babae ang mabilis na bumaba, hinablot si JC at bago pa man makakilos si Carl, humarurot na ang sasakyan palayo. Isipin niyo ang takot ni Carl habang tumatakbo at pilit na hinahabol ang kotse. Isang laban na talo na sa simula pa lang. Nawala si JC sa paningin niya at kasabay nito nawala ang kapayapaan ng kanilang pamilya sa loob ng susunod na 18 taon. Ang pulisya, ang FBI at ang buong komunidad ay naglunsad ng malawakang paghahanap. Ang mukha ni JC ay lumabas sa bawat poster at news channel sa buong Amerika. Pero lumipas ang mga araw, naging linggo, naging buwan at naging taon, walang JC na natagpuan. Para sa marami, si JC ay itinuring na patay na. Pero ang katotohanan ay mas madilim pa sa kamatayan. Si JC ay dinala sa Antioch, sa bahay ni na Philip Garrido at Nancy Garrido. Si Philip ay isang convicted sex offender na nasa ilalim ng parol at binibisita ng mga opisyal. Pero nagawa pa rin niyang itago si JC sa isang nakatagong lugar sa loob mismo ng kanyang backyard. Isipin niyo ang takot ng isang 11 anyos na bata. Mula sa paglalaro sa kalsada, bigla siyang ikinulong sa isang madilim at nakatagong espasyo kung saan ang tanging boses na naririnig niya ay ang boses ng dumukot sa kanya. Dito sinimulan ni Philip ang unti-unting pagkontrol sa isip ni JC. Paulit-ulit niyang pinaniwala si JC na wala nang tutulong sa kanya, na siya na lang ang tanging kaibigan na natitira sa buhay ng bata. Ito ang isa sa pinakamapanganib na bahagi ng kidnapping, ang pagwasak sa mental na katatagan ng biktima. Kalaunan inilipat si JC sa likod bahay o ang backyard compound. Hindi ito garden na may mga halaman, ito ay isang maze ng mga dugtong-dugtong na tent, mga luma at sirang shed, at matataas na bakod na natatakpan ng mga baging at basura. Sa bawat araw na lumilipas, ang bawat pangarap ni JC na makabalik sa eskwelahan o mayakap ang kanyang ina ay dahan-dahang nawawala. Unti-unti siyang kinulong ni Philip sa isang mundong siya lang ang may kontrol, isang mundong umiikot sa kanyang mga utos, sa kanyang galaw at sa takot na itinanim niya araw-araw. Ang dating masayahing bata ay naging isang invisible person sa gitna ng isang residential area sa California. Habang ang mga kabatch ni JC sa South Lake Tahoe ay naghahanda para sa kanilang middle school graduation, si JC ay nakakulong sa isang nakatagong silid sa likod ng bahay. Pero ang mas malupit na yugto ay nagsimula noong siya ay tumuntong sa edad na 14. Noong August 1994, sa halip na mga notebook at ballpen ang hawak niya, ang hawak ni JC ay ang sarili niyang tiyan dahil sa paulit-ulit na pang-aabuso sa kanya, nauwi ito sa di inaasahang pagbubuntis. Tila walang magawa si JC sa madilim na sitwasyon na iyon. Walang prenatal check-up, walang vitamins, at walang doktor na titingin kung maayos ba ang lagay ng sanggol. Ang tanging medical support niya ay sina Philip at Nancy Garrido, ang mga taong kumuha sa kanya sa kalsada. Sa loob ng isang lumang shed sa likod bahay, dumana si JC ng matinding hirap. Walang anesthesia, walang maayos na kagamitan. Isinilang niya ang kanyang unang anak na si Angel, isang 14 anyos na bata. Nagsihlang ng isa pang buhay sa isang lugar na tila kinalimutan na ng mundo. At ang mas masahol pa rito, si Philip ang taong sumira sa buhay niya, ang siyang nagputol ng umbilical cord ng bata. 3 taon ang lumipas. Noong 1997, sa edad na 17, ang edad kung kailan ang karamihan ay abala sa prom at pagpili ng college course, muling nagsilang si JC ng pangalawang anak, si Starlet. Sa puntong ito, ang compound sa likod ng bahay ni Garrido ay naging isang maliit na mundong hiwalay sa realidad. Ang dalawang bata ay lumaki sa paniniwalang ang mundong nakikita nila, ang mga matataas na bakod, ang mga tent na gawa sa tarpulin, at ang ingay ng kapaligiran ay ang tanging realidad na mayroon sa mundo. Tinuruan ni JC ang kanyang mga anak
na magbasa at magsulat gamit ang mga scrap paper at mga lumang libro na ibinibigay ni Philip. Ang pinakamapait dito, kailangang itago ni na JC ang tunay nilang relasyon sa mga bata. Pinilit sila ni Philip na tawaging ate si JC at ituring si Philip na tatay. Isang malupit na laro sa isipan ng mga bata para hindi sila magtaka kung bakit sila nakakulong. Kapag may naririnig silang boses ng ibang tao sa kalsada o ang tunog ng sirena sa malayo, mabilis silang pinapatago ni Philip sa ilalim ng mga kumot o sa pinakamadilim na sulok ng mga shed. Sa loob ng 18 taon, ang bawat tawa at iyak ng mga bata ay kailangang nakamute para hindi marinig ng mga kapitbahay. Habang lumalaki ang mga bata, lalong naging bihasa si Philip sa pagtatago sa kanila. May mga pagkakataon na binibisita siya ng mga parole officers dahil sa kanyang record bilang sex offender. Pero kahit ilang beses siyang nasuri, hindi nila natuklasan ang buong katotohanan. Ang buhay ni JC ay naging isang siklo ng paglilinis, pag-aalaga sa mga bata, at pagpapasakop sa bawat utos ni Philip para lang hindi masaktan ang kanyang mga anak. Ang 18 taon ay hindi lang paglipas ng panahon. Ito ay 18 taon ng pagtitiis sa isang mundong wala ng pag-asa ng pagtakas. August 2009, 18 taon na ang lumipas mula nang mawala si JC Dugard. Sa loob ng 18 taon, naging eksperto si Philip Garrido sa pagtatago, pero ang labis na kumpiyansa ang naging mitsa ng kanyang pagbagsak. Nagpunta si Philip sa UC Berkeley para humingi ng permit para sa isang religious event. Kasama niya ang 2 batang babae, sina Angel at Starlet, na nooy 15 at 12 taong gulang na. Dito na pumasok ang tila isang hindi inaasahang pagkakataon. 2 police officers ng Berkeley, sina Lisa Campbell at Allison Jacobs, ang nakapansin sa kakaibang kilos ng 3. Habang kausap nila si Philip, napansin nila na ang mga bata ay tila hindi komportable, hindi tumitingin sa mata at tila takot sa bawat galaw. Nang tanungin ng mga bata, ang sagot nila ay tila rehearsed, siya ang tatay namin. Pero ang instinct ng mga opisyal ay nagsasabing may mali. Nang i-check ang background ni Philip, lumabas ang kanyang madilim na record. Inutusan siyang mag-report sa kanyang parole office, kinabukasan kasama ang asawa at ang mga bata. August 26, 2009, ang araw na muling nabago ang mundo. Dumating si Philip kasama si Nancy Garrido, ang 2 bata, at isang babaeng nagpakilala bilang Alisa. Si Alisa ay walang iba kundi si JC Dugard na nooy 29 anyos na. Sa loob ng opisina, nagsimula ang matinding pagtatanong. Sa kabilang kwarto, hiniwalay si JC. Sa simula ay matigas siya. Tila nangangamba para sa buhay ng kanyang mga anak. Pero nang maramdaman niya ang malasakit ng mga awtoridad, ang 18 taon na pader na itinayo ni Philip ay unti-unting gumuho. Sa gitna ng pag-iyak, ibinunyag niya ang katotohanang yumanig sa buong mundo na siya si JC Dugard. Sa isang iglap, ang cold case na inakalang wala ng pag-asa ay nabuhay. Ang batang nasa poster noong 1991 ay nasa harap na nila. Isang babaeng nawalan ng kabataan pero nagawang protektahan ang kanyang mga anak sa gitna ng impyerno. Agad na inaresto sina Philip at Nancy Garrido. Nang siyasatin ng mga awtoridad ang backyard sa Antioch, doon nila nakita ang lihim na lugar kung saan itinago si JC. Ang mga tent, ang nakatagong shed, at ang maze ng mga bakod na naging mundo nila sa loob ng halos 2 dekada. Ang buong Amerika ay napako sa balita. Ang tanong ng lahat, paano ito nangyari sa gitna ng isang mataong subdivision? Ang reunion ni JC at ng kanyang ina na si Terry Probin ay isa sa pinaka-emosyonal na tagpo sa kasaysayan. Pagkatapos ng 18 taon, muling nayakap ni Terry ang kanyang anak. Ang mga apo na hindi niya akalaing magkakaroon siya ay kapiling na rin niya. Noong 2011, nahatulan si Philip Garrido ng 431 years to life, habang si Nancy ay nakatanggap ng 36 years to life. Mabubulok sila sa bilangguan habang si JC at ang kanyang mga anak ay dahan-dahang bumubuo ng bagong buhay sa labas ng bakod. At kung umabot ka sa part na ito ng video, maraming salamat sa panonood.
Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang ganitong kwento.